Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-Geners, mga kapwa ko Pasigueño. Ngayon po ay pinagdiriwang ang 128 years ng araw ng ating kalayaan dito po sa Raid Park, dito po sa barangay May Bunga, at dadalawin po ito ng ating mga city officials. Siyempre, nandito po si Mayor Vico Soto. Mga minamahal namin mga Pasigueño, pinapangalan po ang pagdating ng ating punong puso. Kagalang-galang din po, Regis Santos. Kasama ang ating ginagawa sa mababangkungan ng distrito ng Pasig, Congressman Roman Exxon Romulo, at mga konsehal na bumubuo ng Sangguniang Coalition. Sa pangunguna, ang ating kagalang-galang pangalawang punong puso, Robert Soto B. First Region. Kasama din ang ating ilang pinuno ng mga departamento ng Luzon. Ang mga pinatawa ng ahensya ng Bangko Nasyonal sa pagmuna ng pinatawa ng DSLG. City Director Miss Visitasyon C. Martin. Naririto na rin ang ating Pasig City PNP Police Colonel Hendrix P. Magaldan at PFP Fire Superintendent A. Andiso. Kasama din natin ang ilang pinuno o punong barangay at mga kagawad. Kasama din natin ang mga miyembro ng Pasig Victory Blood 409, ang puno na kanilang virtual master, Ginoong Rene Marquez, Knights of Columbus, Pasig, Ginoong Egelberto Rufo, Knights of Rizal, Pasig, Ginoong Cesario Tubog, Silangan Masonic Lodge 90, Ginoong Rap Labitso, Veterans Federation of the Philippines, Antonio Amulong, Kaanak 1899, Ginoong Wilfredo M. Putyongko, Kabataang Tambuli ng Pasig, Ginoong Francis Gabriel O. Santos, Pasig Historian, Dr. Nestor Castro Tambuli ng mamamayan ng Pasig, Ginoong Noel Medina, PLP Board of Regents, Dr. Jesus Rodrigo F. Torres, Descendants of Hunters ROTC Incorporated, Rosario, Pasig Chapter, MX Mon Latin, Museo Dioceno
de Pasig. Jose A. Belesca II, Bahay ng Isa, at mga miyembro ng Girl Scout of the Philippines Pasig Chapter sa pamumuno ni Miss Lori Len P. GSP Council Executive of Boy Scout of the Philippines Pasig Chapter sa pamumuno ni Scouter Bovendo Para. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa ating mga pangunahing panauhin, pandangal, at iba't ibang sangay ng ating lungsod. Ngayon po ay pinagliriwang natin ang ika-128 anibersaryo ng ating kasarilan. Ang mga taong nagbuwis ng kanilang buhay laban sa pananakop para makamit natin ang ating inaasam na kalayaan laban sa mga Espanyol na mga mananakop sa ilalim ng mahigit 300 taon. Kaya ngayong araw ating kalalahan at paparangalan ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa ating kasarilan. Bilang panimula, inaanyahan po ang lahat na magsipayo at ituon natin ang ating sarili sa dakwilang lumikha para sa pag-aalay ng awit panalangin na pamumulungan sa atin ng Coro Pasigenyo. At awitin, mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa pagkakataon naman pong ito, awitin natin ng buong sigla ang Marcha ng Pasig sa salim ng tugtugi ng Pasig City Symphonic Band sa pangunguna at pagpuntas ni Maestro Ronrich F. Rivera at pag-awit ng Coro Pasigenyo. Para sa pagbibigay ng bating panimula, inaanyayahan ko po ang namumuno ng komite sa Sangguniang Panlunsod sa Ugnayang Pangkultura, Sining at Kultura, ang ating matagalang-galang konsehala Luisa Angelo De Leon.
araw po sa ating lahat. Magandang umaga po, Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo Jaworski, sa ating Congressman Roman Romulo. Sa ating mga panauhing pagdangal, sa mga kapwa lingkod bayan, sa ating mga veterano at kanilang mga pamilya, sa mga kabataan at sa bawat Pilipinong nandito. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ngayon ay ika-128 taong araw ng kalayaan. 3 salita ang gumagabay sa ating pagdiriwang. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. 3 salitang nagkakaugnay sapagkat hindi natin mauunawaan ang ating kalayaan kung hindi natin babalikan ang ating kasaysayan. At hindi natin mapapahalagahan ang ating kinabukasan kung hindi naman natin pahahalagahan ang kalayaan ito. Una ang kasaysayan, 128 taon na ang nakalipas sa Kawit Cavite, iniwag-ayway ang ating watawat at ipinahayag sa buong mundo na malaya na ang Pilipinas. Hindi lang yon basta seremonya. Hindi lang yon basta seremonya, iyon ay bunga ng dugo, pawis, at luha ng ating mga ninuno. Nina Rizal, Bonifacio, at libu-libong mga bayaning hindi na natin alam ang kanilang mga pangalan. Ngunit ang pamana ay nararamdaman natin hanggang ngayon. Ang kasaysayan ay hindi lamang aralin sa mga libro. Ito ay pundasyon ng pagkakakilanlan ng bilang Pilipino. Mabuhay ang ating bayan, mabuhay ang ating kalayaan, mabuhay ang Pilipinas, at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Konsehala Angelo De Leon. At bilang pagpupugay at pagbibigay karangalan ng pamahalang lokal ng lungsod ng Pasig, saksihan po natin ang pagpaparangal sa ating mga bayaning na nag-alay ng kanilang buhay sa ating inang bayan para sa ating kasarinlan. Mula sa pamahalang lungsod ng Pasig, Sangguniang ang panglungsod, mga nasyonal na tanggapan, non-government organizations, CSOs, at mga kapitan, punong barangay, kagawad, katutuhayan po natin ang kanilang pag-aalay ng bulaklak sa gusto ni Dr. Jose P. Rizal bilang tanda ng pagmamahal at pag-alaala sa mga bayanin natin. Makakatulong po natin sa pag-aalay ng bulaklak ang mga kawani ng Bantay Pasig mula sa tanggapan ng Peace and Order Department ng ating mahal na lungsod. Pamumunahan ang ating pag-aalay ng bulaklak ng pamahalaang lokal ng lungsod ng Pasig sa pamumuno ng ating punong lungsod, kagalang-galang Victor na Regis Rubla Studio. Kasama na po ang kinatawan natin sa mababang kapulungan ng Distrito ng Pasig, Congressman Roman Edson Romulo at Sangguniang Panlungsod sa pamumuna ng ating pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Robert Vincent Jude Dodo Jaworski Jr. at mga konsihal mula sa unang at ikalawang distrito ng lungsod. Susundan po sila ng mga pinuno ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating City Administrator, Atty. Geronimo U. Manzanero.
Nasyonal sa pangunguna ng kinatawan ng DILG Pasig kasama ang PNP Pasig at Bureau of Fire Protection. At ngayon naman po, upang bigyan tayo ng isang makabuluhang mensahe, inaaniyahan po natin ating kinatawan ng Usod ng Pasig sa mababang kapulungan, kagalang-galang Congressman Roman Tecson Romulo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po na nandito, isang magandang umaga po muli sa ating lahat. Alam po ninyo, 128 na anniversary na ito po ng ating pag-commemorate ng ating Independence Day. Sa totoo, taon-taon pag nagkikita po tayo dito, iba-iba talaga ang challenges na hinaharapan natin. Meron na anong panahon, nagka-COVID tayo. Merong iba-ibang panahon na kaka-eleksyon lang. Meron katulad naman ngayon, sa totoo, yung laging present na poverty ang ating problema. At alam natin, hindi naman siguro, wala namang may kasalanan, pero lahat tayo na nagsisilbi sa gobyerno, lahat ng mamamayan, ay meron talagang kanya-kanyang pangarap para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa lungsod ng Pasig at para sa bansa. Kaya siguro minsan, marahil ay marami sa atin hindi rin nagkakaintindihan. Pero sa mga araw na ganito, kung saan pinapaalala sa atin yung sakripisyo, heroism ng mga nauna sa atin, na yung iba nagbigay ng buhay para sa ating bansa, yung iba sakripisyo, yung iba talaga namang hindi man nagbigay ng kanilang buhay, ay meron mga dinaanan na paghihirap. Ay pinapaalala sa atin taon-taon na dapat simple lamang. Tayo dapat ay maging good citizen. Tayo ay maging good Filipino. Magat meron tayong mga gustong marating, dapat iisa lang ang adhikain natin. At yun ang mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Dapat bukas tayo sa makinig sa bawat tuition, sa bawat mga pangarap, at dapat hindi natin minamaliit, whether nasa government o wala sa government, ang lahat ng opinyon ng tao. Dito po talaga, pag nagsama-sama lang tayo, siguro gaganda rin yung hindi lang ang lungsod ng Pasig, pero ang buong Pilipinas. Hindi naman, naalala ko, last year ata, o 2 years ago, binanggit naman ni Mayor Vico, hindi naman natin kailangan bigay ang buhay natin para maging hero eh. Sa simple bagay lang, pwede na tayo maging bayani. Minsan sa pag-intindi lang ng kapwa nating Pilipino sa kanilang mga problema. Minsan, ang pananahimik na lamang para hindi na lumala yung sitwasyon. Muli po, sa ating 128th anniversary, mabuhay po ang bawat Pasigueño, mabuhay ang bawat Pilipino, at mabuhay po ang ating bansa. Maraming salamat po, Congressman Roman Tecson Romulo. Sa pagkakataon pong ito, para magbigay ng kanyang mensahe, inaanyayahan po natin ang ating pangalawang punong lungsod presiding officer na ika-11 sangguniang panlungsod kagalang-galang Robert Vincent Jude Dodot B. Jaworski. Maraming salamat po sa ating minamahal Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, members of the 12th City Council, sa ating po mga barangay officials na nandito, membro po ng ating mga kawani ng pamahalaan nasyonal, kawani ng ating pamahalaan lokal, ating mga kabataan, ating mga anak ng mga veterano, at ang ating mga bayani, lahat po ng ating non-government organizations na dito po ngayon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay pinagdiriwang natin ang 128 araw ng ating kalayaan. Tama lang naman na karapat-dapat na nating bigyan pagpugay ang ating mga bayani na nag-alay hindi lamang ng kanilang mga buhay, pero inalay nila ang kinabukasan ng sarili nilang pamilya
para lang po magkaroon ng kalayaan ng ating bayan. Kung iisipin po natin, ito po ay nag-uumpisa sa pag-iisip kung ano ang karapat-dapat, hindi sa sariling interes, pero yung dapat para sa ating bayan. At katulad po ng mensahe po ng ating Congressman Roman, ganun din po ang aking mensahe ngayon. Hindi po natin kailangan ialay ang ating buhay para tayo ay maging bayan. Hindi po natin kailangan na ipagpaliban ang ating kabukasan sa araw po ngayon, sa ating panahon. Hindi po natin kailangan kalimutan ang pag-asa ng pamilya. Ang kailangan po lang natin ngayon ay maging mabuti tayong mga Pilipino. Mamuhay po tayo ng katapatan, ng may integridad, na may malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bawat isa. Ito po ang kulang sa atin ngayon. At ako'y nananawagan sa araw ng kalayaan na ipagdasal natin ang ating bayan dahil napakarami po nating mga nakikitang mga problema, lalo-lalo na sa nasyonal. At tayo bilang isang bayan, umaasa at hindi po tumitigil ang pag-agos ng ating pag-asa na mayroong mas magandang kinabukasan na naghihintay para sa ating lahat kung tayo ay magkakaisa na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Muli po, binabati po natin ang sambayan ng Pasigueño ng isang maligayang araw ng kalayaan. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig at mabuhay ang ating mahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot Jaworski Jr. At ngayon naman po, sa pagkakataong ito, pambigyan tayo ng kanyang makabuluhang mensahe para sa buong lungsod. Inaanyahan po natin ang ating pinakamamahal na punong lungsod, kagalang-galang Victor Revis Lublasot. Maligayang araw ng kalayaan, maupo lang po tayo. Paalam po ako sa inyo kung okay lang po. Nabati na naman ni Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, pati ni Consi Angelo kanina at ni Sir Allen, ang lahat ng ating mga panauhin at mga organisasyon na kasama natin ngayong umaga. Kaya hindi ko na po uulitin ang pagbati para hindi na po paulit-ulit. Muli po, maligayang araw ng kalayaan sa bawat isa. Sana po ay una, napakaganda na ng mensahe nila Kong Roman, nila Vice Mayor Dodot. Kaya siguro, iiksiyan ko na lang po at baka abutin pa tayo ng tanghali dito at mainitan po ang ating mga senior citizen. Pero ngayon po, taon-taon naman po tayo nandirito, taon-taon tayo may pagdiriwang, pero sana hindi po ito simpleng pag-alay lamang ng bulaklak, hindi lang ito simpleng pagdiriwang, kundi sana talagang alalahanin din natin o tandaan natin ang mga lesson o ang mga aral ng ating kasaysayan. Dahil alam naman po natin ang lahat ng mga problema natin sa kasalukuyan, alam natin yung mga pagsubok na pinagdaraanan ng ating bansa. Pero ang totoo rin po ay wala naman pong bagong problema. Kung pag-usapan natin, problema ng kahirapan, problema ng korupsyon, problema ng pagkakawatak-watak o division, lalo na ng ating mga opisyalis o ng mga leader, siguro maaaring may bagong teknolohiya, may bagong pamamaraan, may bagong, siguro may bagong estilo. Halimbawa, ang balita ngayon, dati na naman may siraan, dati na naman may fake news, pero ngayon mas mabilis kumakalat ang fake news. So, pero yung pinaka-problema, wala naman po sigurong bago. Ang pinakamagandang gawin natin ay tingnan natin yung mga aral ng kasaysayan. Let us learn from the lessons of history so that we don't repeat, so that we do not repeat the mistakes of those who have come before us. Nandito po tayo ngayon sa Rizal Pavilion. Kadalasan nasa Plaza Rizal tayo tuwing Independence Day o Araw ng Kalayaan. Meron pong quote na madalas sinasabi, si Jose Rizal daw ang nagsabi na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.
Kaya kung po sinabing daw, dahil pag nagbabasa tayo, base sa mga sinabi ng mga historian, wala naman talagang official record na si Jose Rizal talaga ang nagsabi nun. Pero siguro sa pagkakakilala natin kay Jose Rizal ay malamang sa malamang sasang-ayon naman po siya sa salawikain na yun. Ganoon naman pag salawikain, karamihan di na talaga natin alam kung sino ang nagsabi. The most prolific writer, si Anonymous. Kaya hindi na natin malalaman kung sino talaga nagsabi nun. Pero napakagandang paalala pa sa ating lahat ngayong araw ng kalayaan. Yung mga pagkakamali noon at pati na rin yung mga tagumpay mula sa ating kasaysayan ay magandang matuto tayo mula rito para tuluyan ng mas mabilis nang umasenso at umunlad ang ating bansa. At tayo pong lahat ay may tungkulin tungo rito, iba't ibang samahan, ito po ang ating mga barangay, iba't ibang NGO, lokal na pamahalaan, national government agencies, ang ating PFP, ang ating kapulisan ay nandirito. Lahat tayo may kanya-kanyang tungkulin sa lipunan, pero kung talagang magkakaisa tayo, kung matututo tayo mula sa kasaysayan at lahat tayo ay mag-aambag sa sinasabing nation building, ay siguro mas mabilis natin malalagpasan ang mga paulit-ulit na nagiging problema at mas mabilis din tayong uunlad at aasenso bilang isang bansa. Muli po sa ating lahat, sa inyong lahat, maraming salamat at sa ating lahat, maligayang araw ng kalayaan. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Tayo ang mga bayani ng makabagong panahon, ating alagaan, pag-ingatan, at mahalin kung ano pa man ang mayroon tayo ngayon. Upang ang mga susunod sa atin ay matamasa rin ang kaginawahan at tinatamasa natin ngayon. Sa pag-alala natin sa ating mga bayani, ating sa buhay ang mga aral na hatid nila upang tayo ay makasama at makatulong pang lalo sa ating komunidad. Ilang ang ating taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga pinuno at iba't ibang tanggapan at departamento na nakibahagi sa ating paggunita. Maraming salamat po sa iba't ibang opisina na nakiisa at tumulong sa programang ito. Maraming salamat sa DILG, PNP, EFP, Barangay May Bunga, Bantay Pasig, TPMO, PIO, Clean and Green, City Parks and Playground, May Bunga Rainforest Park Administration, at Cultural Affairs and Tourism Office. Ako naman, si Allen Aviles, mula sa inyong Solid Waste Management Office, ang inyong naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Wala bang palakpak dyan? Mabuhay ang lungsod ng Pasig, mabuhay ang 128 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! At dyan na po nagtatapos ang ating maikling programa ngayong umaga at tayo po'y dadako sa ating pinakaabangang photo opportunity sa pangunguna ng ating sangguniang panlunsod kasama ang ating Congressman Roman T. Romulo, ang ating Vice Mayor at ang ating sangguniang panglungsod. Susunod naman po ang ating mga barangay, mga punong barangay, kasama na po tayo, mga punong barangay po muna. At syempre mamaya po ang ating mga agawan. Kaya, mga punong barangay. Mga barangay mo. Ito lagyan natin ng konting background na para ba dyan, para medyo maganda.
Siyempre ho, tinatawagan po ang mga pinuno ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Standby po ang ating pamahalaang nasyonal. Ang lokal na pamahalaan po. Ang ating DILG Pasig, kasama ang PNP Pasig at ang Bureau of Fire Protection. Ano Noy? Good morning. Ayan, maraming salamat po sa 128 years na ipinagdiriwang ang ating araw ng kalayaan sa ating bansang Pilipinas. At hanggang dito na lang po muna ang ating vlogs. Maraming salamat po sa panonood. At para po sa bago pa lang sa ating channel, welcome po natin. Please like and share po natin below na please subscribe para lagi po kayong updated sa paglalakad sa Luzon, Pasig.